Sakaling singilin ng generation companies ang nabiting bayarin sa kuryente dahil sa TRO sa power rate hike, di raw dapat mangamba ang mga consumer na baka sa kanila ipasa ang bayarin. Ayon sa Energy Regulatory Commission, ang Meralco ang kailangan munang magpaluwal para mabayaran ito. Balita natin ni Marizo Mali. Dahil naka-TRO ang pagtaas ng singil sa kuryente, hindi makakakubra ang Meralco sa mga customer ng mas mataas na power rates, habang tuloy ang paniningil ng mga power supplier na kinuhanan nito ng mas mahal na kuryente. Ang tanong, sino ba ang dapat pumasan ng mga nabiting bayarin? Ayon sa Energy Regulatory Commission, wala namang dapat ipangamba ang mga consumer dito. Kung yung pinagkunan ng Meralco ng kuryente ay mag-i-insist na bayaran sila ng Meralco ng buo, ang mangyayari nito ay kinakailangang bayaran nga sila. Paluwalan muna ng Meralco. Pero ang sabi ng Meralco, we'll have to see the guidance of the Supreme Court and the ERC. nauna nang nagbabala ang Meralco sa posibilidad ng rotating brownout. Baka raw kasi di ito makabili ng sapat na supply ng kuryente para sa Luzon sa mga susunod na buwan. Di pa kasi nito masingil ng buo ang generation charge na umabot ng 9.107 pesos per kilowatt hour nitong Disyembre, na mas tumas pa raw ngayong Enero sa 10.23 pesos per kilowatt hour. May pangamba tuloy na baka mas mataas kalaunan ng bayaran ng mga Meralco customer dahil baka singilin sila ng interes para sa naantalang bayad. Ayon sa Department of Energy, pwede raw itong gawin ng mga power supplier at ipasa ang interes sa mga customer. We will charge interest. That's actually the strong statement that they have at this point. Whether the surcharges are valid and will be passed on to the people, it will depend on the ERC kung papayagan nilang ipasa ito. Sagot naman ng ERC, hintayin na lang muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema, pero siniguro nilang sapat ang supply ng kuryente. That will be speculative, highly speculative naman. Una, di natin alam kung ano o kailan ang magiging aksyon ng Korte Suprema. Right now, we have enough or ample power supply. Mayroon naman kung ang titingnan natin ay yung talagang registered na installed capacity sa grid at yung ating demand, so mayroon naman. Nagdaos na rin ang kauna-unahang public hearing ang ERC kaugnay sa pagrerebisa ng performance-based regulation kasama ang mga distribution utilities at consumer. Layo nitong himayin kung paano masisigurong laging tama at rasonable ang paniningil at kinikita ng mga distribution utilities. Mariz Umali, GMA News.